So, corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala. Share, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam. So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una, na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Update ulit tayo ngayon sa pag-iimbestiga ng Kongreso kay Ronaldin Baterna, ang Corporate Secretary ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Congressman Bienvenido Abante at Congressman Dan Fernandez nais ipapasight in contempt si Ronaldin Baterna dahil sa hayagan nitong pagsisinungaling sa mga katanungan ng komite. Siya kasi ang Corporate Secretary ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, subalit hindi nito alam kung sino-sino ang mga Chinese nationals at mga Pilipino na mga executives at chairman ng korporasyon. 5 taon na itong secretary at incorporator ng Lucky South Pogo. Nang tanungin kung kilala nito si Cassandra Leong, ay kilala di umano nito subalit hindi sila nagkikita at nag-uusap na hindi naman tinanggap na rason ng komite. Bakit hindi nito kilala at matagal na ito ang corporate secretary doon? Kasama ni Baterna ang kanyang abogado sa pagdinig na ayon sa kanya ay siya ang nag-hire, subalit ayon sa mga congressmen ay baka ang Lucky South 99 ang nagpadala sa kanya. Hinala ng komite na ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Whirlwind Corporation ay magkakarugtong. At ginamit lamang nila sina Linsangan III, Chua, ang pati na rin si Baterna upang hindi mabuking kung sino-sino ang mga totoong may-ari at mga executives ng korporasyon. Narito ang bahagi ng pag-iimbestiga ng Kongreso kina Ronaldin Baterna, ang Corporate Secretary ng Lucky South 99 Pogo Corporation. Ms. Baterna, di po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagkat kanina binanggit ninyo, wala kayong alam eh. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction dagdag. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag niyo, hindi po dagdag na responsibility niyo maging incorporator. Eh. Kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon Kasi, sa kasi po yung instruction. That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Yun ang instruction sa inyo. Ibig sabihin, na pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho, mali, Mr. Chair. Yun ang empleyado kayo dun eh. Empleyado kayo. Oh. Di ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Oh. Kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung mag-asabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng, anong company yun? Lucky South. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama ba ka mali? You were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka. Correct?
Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot Apa, na. apa. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Congressman Abante, I think Ronaldin Baterna brought along with her lawyers. Meron kang lawyer, di ba? Wow. But of course, Sige, Mr. wait, Chair. wait, Congressman Abante. So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NF, Ano po? FC Mirales. Andyan po ba sila? So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Sino po? Josel Velasquez. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Sino nagbayad? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontak mo lang? Walang bayad yan? Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Sino po yung lawyer? Asan yung lawyer ninyo? Ayan siya. Can you kindly sit beside the Ronaldin Baterna? Can you please state your name? Good afternoon. Alias. Anong firm po kayo? Anong firm? Law firm? NFC Alias Law. Sino pong nag-hire sa inyo? Are you did you take your oath? No, not yet. Can you please stand up and we'll consider her as our resource speaker as well. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth? Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? As far as my Lucky South, yes. 99. Na Yes, Mr. Sabi kasi ni Baterna, ni Miss Baterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Baterna? Sir, I am only as far as that matter. Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo. Yes, Your So, ang ibig sabihin, sinungaling si Baterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. Kinontak ka ba niya? Your Honor. So, siya ang kumontak sa inyo? Contact. We were in. Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. To. Di ba you will be representing the Lucky South 99, and you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So simple lang naman yung tanong namin eh, di ba? Yes. O sino Yes, yung Mr. kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask sino ang kausap niyo sa Lucky South 99. Okay? And we'll be going back to you. Sige, Congressman Abante, in a while, be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi it's klaro dito na medyo Ronaldin Baterna, I think you are lying. You are lying. Kaya mamaya sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Kasi tuloy ko lang. Abante.
ah, ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000? Receptionist. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? Ikaw ay ang iyong tapos associate, no? 2 years lang. Alright. Yung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang posisyon nyo yan? Sabi lang po, Ano Tapos, yon? secretary nga paper. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Admin pa rin, under admin po ako. Sandali Parang- lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahil dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali? Po. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O, Kasi, see? no, Ibig sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair. Sagutin mo lang kung tama o mali. Na-pressure ka. Tama. Hindi po. Teka. Alam mo, under oath Wala. ka, di ba? You're under oath. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, ang nagsasabi ng totoo, sapagkat Luka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po, pagkakaalam ko, clerical. Mr. Chair, I think that me, Terna, is even confused on her position, that I believe she was pressured and that she is not actually right. I do not know if her lawyer was the one that told her that. Anyway, I would like And for to... your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm no, na naging lawyer ni Paterna is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. So sila rin po yung NFC law firm, Mirales Law Office. And talaga we're asking yung si attorney siguro you can ask the question Chairman Abante about kung sino doon sa Lucky South 99 ang kumontak sa kanila. You have to find out kung sino talaga yung kumontak. gusto ko lang po sabihin kay Mr. Chair, na kinakailangan kabahan dito takot. Nais lang natin malaman ang katotohanan. Lang nais natin malaman. So, Miss Paterna, nabanggit mo ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Alam. Ms. Ronaldine Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt, kasi kanina nagsinungaling ka na sinabi mo na ikaw ang kumontak, But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer.
And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Like for example, to sila Julian Linsangan, Edwin Siang, Marion Ryan Chua. Bago lang po ba kayo o nagtatrabaho din kayo sa kanilang kumpanya, sa other companies? Wala kayong connection sa mga companies na to? Yeah, so identity theft yung kanila. Well, si Julian Lansangan, si Edwin Siang, si Marion Ryan Chua, kasi sila yung mga bagong incorporators ng Lucky South 99 Corporation. Kasi you have to understand that yung Whirlwind, yun yung sa real estate, yung nagpapagawa ng development. Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa PAGCOR, ang ginamit po na nilang una ay Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. And then nag-file sila ng articles of incorporation na citing all the amendments. At ang pinalit nila sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay Lucky South 99 Corporation. So, yun na po yung bagong pangalan. Kasi nga, hindi na-aprubahan sa PAGCOR yung Lucky South 99 Outsourcing. Kaya ang ginawa po nila, nag-file sila ng amendment at binago nila yung mga incorporators. At doon pumasok sila Julia, sila Linsangan. Doon kayo pumasok sa Lucky South 99 Corporation. Am I correct? Then tinatanong ko kung doon po kayo kasama sa Lucky South 99 Corporation. Yes. Diba? Doon kayo kasama. And before that, Lucky South 99 Corporation, yung outsourcing. Yung outsourcing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, doon kasama si Cassandra Leong. Siya ang incorporator doon at nung binago to sa amendment, tinanggal na si Cassandra Leong at siya na ang naging representante at ng Whirlwind Corporation. In other words, talagang makikita mo na yung kanilang mga corporations are intertwined as well. Na meron lang ginamit ng mga incorporators na mga bogus. Bogus sila eh. Hindi sila kasama doon sa original eh. Pero itong si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Hanggang ngayon, kasama ka, Ronaldin Baterna. Kasama ka sa Outsourcing Incorporated ng Lucky South 99. Kasama ka sa Lucky South 99 Corporation when it was amended. Mr. Chair, Yes. gusto lang i-establish dito mo, Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, iibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Ano po yun? Ano po yun? Kiyado lang. Well, So, look, parang wala po akong alam. Ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala. Sir, na-establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka,
ikaw ang nirelista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po, kasi hindi po. Kaya lang, Hotel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang president ng korporasyon. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair, nasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Congressman Abante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una, na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back, no? Yung ating nararamdaman sa ngayon because medyo itong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong? Sandra Ong, kilala ko po. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to. Mr. Chair, And I believe that may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair, Alam namin na meron kang alam. To be honest. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt, this committee, until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move, Mr. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman, Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Ms. Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Pante? Do you understand? Alam mo po ba yun? Ito, kasi Ms. Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po. Hindi, Tsaka hindi kaya pa nga, ako kaya nga sanay. in-explain ko sa iyo. So you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, sandali po, Mr. Chairman, who's the lady? No. She's the lawyer. Attorney, Sandali po. please don't whisper to the resource speaker. Sandali po. Let her Sandali. answer, okay, on her own, okay? Unless the members of this committee allow you, to say something to your. Mr. Chair, I would withhold the motion if right now Ms. Paterna will tell the truth. Siguro, Dennis Cunanan, andyan si Dennis Cunanan eh. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Sandali Incorporated. po, Mr. Chairman, hindi pa ako tapos eh. The chairman can interject.
No, Okay. I am just... Yes, I recognize you. I do not want to yes, hear... Congressman the- Paduano. With due respect, hindi pa po ako tapos because I have to ask first Ms. Paterna if indeed she understands the Okay. contempt motion. Okay, because of you give And some... now you're- No, and no, now you're wait, recognizing Dennis Cunanan? Congressman Paduano. Let the chairman acknowledge you again or recognize you before you speak. Para medyo tayo may order, no? So, the good chairman of Committee on Public Accounts asked some question. So, can you please reply? Ito tanong mo na diretso. Ms. Paterna. O ngayon, sinabi ko na lahat-lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order o motion? Naintindihan mo na? Na ikukulong ka dito sa House. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? O, tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng